Never unprepared. Since 2000, she has been appointed by the Bishop of the Philippine Central Conference of the United Methodist Church to the Ecumenical Center for Development, also known as Kapatirang Simbahan para sa Bayan or Kasikubayan. As the organization's General Secretary, she has helped shepherd ecumenical groups and networks focusing on human rights and peace. In addition to Rise Up, these include Dambana, which provides humanitarian assistance to communities affected by disasters and climate crises, and One Voice, an alliance of Catholic and Protestant church leaders advocating for human rights and good governance. Her commitment to the work, mission, and ministry of Jesus Christ, and her solidarity with the plight of the most marginalized never went unnoticed. Last year, she received the highly esteemed World Methodist Peace Award. The World Methodist Peace Award is a significant honor given by the World Methodist Council, the largest ecumenical body of Methodist, Wesleyan, United and United Tradition, composed of 80 denominations in 138 countries with more than 80 million membership. The award recognizes individuals or groups significantly contributing to peace, reconciliation, and justice. The award has an international reach, highlighting recipients who work on global issues like conflict resolution, human rights, and community rebuilding.
given to notable figures and organizations whose work has had long-lasting impacts. Examples include Nelson Mandela in 1995 for his role in ending apartheid in South Africa, Jimmy Carter in 1995 for promoting peace and democracy, Kofi Annan, the former United Nations General Secretary in 2007 for his exceptional contributions to peace, human rights, and global cooperation, and Norma Daliaga in 2024 for her advocacy against extrajudicial killings. I fondly call her Diwatang Makata because she is a fairy and a poet. When I requested her curriculum vitae so that I could formally introduce her, this was her response. Born many times over, lived and died, and lived in thousands cries and tears, in the silent and strong protests, in people's clenched fists and open hands, in the smile and prophetic wisdom of children, in the daring power of youth, in the wisdom of the sages. Born many times over, great lessons were learned from the imprisoned, that because of their beliefs, their minds and hearts are free. From the landless peasants whose dignity cannot be bought by silver and gold. From the migrants living in strange lands who chose to survive, fight, and live for their loved ones. From the intellectuals and artists who humbly decided whom they would serve. From those whose hearts, minds, bodies, and souls were offered only for the sake of others. Born many times over, in the hopes and dreams of a better life for all, in the faith that unseen vision will dawn on us, and even if I may not behold the prophecy, I still have no regrets that I dreamt with the believers. Friends, that is Norma Daliaga, who will inspire us with a homily today. For the
Kailan nag-uumpisa ang pagtatapos? Kailan nagtatapos ang umpisa? Ano ang sukatan na tayo ay nakarating na? Sumahin ang mga pinag-umpisahan, habiin ang mga naging pagitan ng umpisa at katapusan. Saan nag-uumpisa? Saan nagtatapos? Ang tema, kaligtasan at pagdadalisay sa gitna ng imperialismong pandarambong. Hindi naman paikot-ikot ang pagkilos. Bawat hakbang ay panibagong lakas. Anuman ang naging tunggalian sa kalooban ay hindi hiwalay sa panglabas na tunggalian. Taong 1907, ipinanganak si Union Theological Seminary. Magbalik tanaw tayo. Kung ikaw ay isang pintor, ano ang wangis ni UTS? Kung siya ay isang awit, ano ang himig niya? Kung siya ay isang sayaw, ano ang padyak niya? Kung siya ay isang taludtod, kung siya isang tula, ano ang kanyang mga taludtod? Halina, ating alalahanin nang siya ay iniluwan. Naalala niyo ba si Macario Sakay? Taga Southern Tagalog siya. Isang bayani ng bayan, nakipaglaban sa mga dayuhan. Batid ng diwa niya na ang aping Pilipino ay alipin. Sa kamay ng mananakop ay naghahari-harian. Matalas niyang binaybay ang kasaysayan. Hindi lalaya ang bayan kung walang himagsikan. Ngunit may bangis ang batas laban sa revolusyon at revolusyonaryo. Siya ay isang krimen ayon sa Brigande Act of 1902. Pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Taong 1907. Nang pinanganak si UTS. Bandido, kriminal pala ang mga nasa kilusan at himagsikan. Pero hindi kriminal ang manako at magpahirap sa mamamayan. Narinig niyo ba? Narinig ko ba? Narinig ba natin ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Narinig niyo ba? Nais ko kayong ayayahang maging makabayan. Sa watawat ng Pilipinas ay ating itanghal. Sa gisag ng pagiging makabayan at buhay na pinagbuwisan ng mga bayani, martir at Pilipinong makabayan. Pula para sa himagsikan na naghahangad ng kapayapaan, bituing maningning tanglaw sa paglaban, puting kadalisayan, kabanalan ng pakikibaka. Isang araw, sa bisa ng Flag Law Act, bawal magwagayway ng watawat ng Pilipinas, bawal magwagayway ng simbolo ng katipunan, pagkat ang mga iyon ay paghamon sa mananakop na Amerika. Taong 1907, ipinanganak ang UTS. Narinig niyo ba? Narinig ba natin? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag
sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ng mga naapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ano ito? Bakit ko sinasabi ito? Bakit natin kinakailangan balikan? Hindi ligtas sa kasalanan ang imperialismo dahil siya'y nagpatayo ng seminaryo, eskwelahan at ospital. Mayroong dugo sa kanyang mga kamay at papangalanan natin ito. Hindi tayo mahiya, hindi tayo mangangamba, anuman ang maging akusasyon sa atin. At di ito malilinis na mapagkunaring kabanalang nagkukubali sa karahasan ng sibat at triple. Na lumuhod minsan si McKinley upang sa kanyang paniniwala ay iligtas ang mga Pilipino. At sinabi niya wala nang natitira na pwedeng gawin kundi kuhain sila, pag-aralin sila, itaas sila, gawin sila sibilisado, kumbertihin sila sa Kristyanismo dahil namatay din naman si Kristo para sa kanila, katulad natin. Mayabang din naman. Parang sumpang binalot ng digmaan at kalupitan ang tayo ng imperialismo. Hindi pwedeng gawing banal ang gera ng pananakop at pang-aalipin. Nagmarka sa alaala at kaluluwa ng lakbayong bayan na ang kaligtasan ay sa disenyo ng mananakop. Dinigma tayo, ginahas ang mga kababaihan, inalipin, dinambong ang mga kalikasan. Hanggang ngayon, tinatamasa natin ang ganitong kapangyarihan at hanggang ngayon, ang paniniwala natin sa kaligtasan ay pangakong langit sa kabilang buhay. Ang tagal naman, Lord. Habang ang buto at kalaknan natin ay bayang pinahihirapan. Binabalikan natin ang kasaysayan, muli nating binabasa ang pahina hindi sa punto de vista ng mananakop, kundi ang kapanganakan ng kasaysayan ay kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Naalala ninyo, naalala natin ang uring pinagmulan ni Sakay at magsasakang sumama sa aklasan. Patuloy ang hamon sa pag-inot at pag-unlad ng mundo. Ang mga nagkamal ng yaman, nag-imbak ng puro luho at kinang, sila na magnanakaw at mandarambong, kadalasang may medalya pa ng karangalan, mga dambuhalang negosyante nagmimina sa ngalan ng pag-unlad, tubig, dagat, bundok, kabutiran, himpapawid at parang tinuring na puhunan at ginawang kalakal habang manggagawa ay pinahihirapan. Hanggang kailan ang mapapagod ang kalikasan? At napagod nga ang kalikasan at ang industrialisasyon ng imperialismo, siya ang dahilan, ang genesis, bakit may climate change. Walang kaligtasan sa sistemang ganito, kung saan ang konsentrasyon ng kayamanan at kapangyarihan ay nasa kamay ng iilan habang ginugutom ang laksang ating mamamayan. Sa lamig ng gabi at sa init ng magdamag, luhaan ang batang walang laman ang tiyan. Habang ang hibik ng isang ina, walang ipakain sa bunso, ay hibik ng tigib ng paghihimutok. Saan nga ba ang katapusan at saan nga ba ang kaligtasan? Hanggang sa ang bawat magsasakang inaagawan ng lupa ay lugmok sa hirap, manggagawa ay walang kinabukasan, nagiging makatwiran ang paglaban. Hindi lahat ng panahon ay panahon ng paghikdik. Kung lumuha man ang bayan, ay aagos ito ng pagbabalikwas. Mga mata ay mamumulat mula sa kaibuturan ng puso at ng sinapupunan. Aagos ang pagdadalisay at bautismo ng pakikipaglaban ay magluluwan ng kaligtasan. Tayo ang bayang ipinanganak sa sinapupunan ng pakikibaka. Iniluwal tayo ni Shipra, Puwa, mga anak ni Zelophehad. Pinaghele tayo sa bisig at pagpapanday ni Deborah na isang magdirigma. Tumangis din tayo sa luksa ng isang balo hanggang makanta niya ang sariling paglaya. Binagabag natin ang hukuman at di tayo natitinag hanggat hindi makanit ang kaligtasan. Tayo ang simbahan at bayan na sa bawat himaymay ng ating paghinga, nangangalit ang ating dibdib sa bawat ginagahasa, dinudukot at pinapaslang dahil sila ay lumalaban sa kapakanan ng mga dukha at mga alawin ni Yahweh. Ang mag-alay ng buhay para sa iba ay isang kabanalan. Tayo ay simbahan, tayo ay bayan,
Iniindang natin ang sayaw ng pakikibaka. Inihambang natin ang pagsulong para sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Banal ang sayaw na natutunan natin sa pusod ng unang sigaw ng paglikha mula sa sinapupunan ng dakilang bathala. Ang tiwala natin ay sa dakilang may kapal, kasama lagi siya ng mga dukha sa paglalakbay. Pagkat ang Diyos na ating kinakilala ay Diyos na ating kamanlalakbay. Ang Diyos ay isang kilusan at pagkilos, ugat ng kaligtasan. Buo, nagbibigay buhay laban sa pangliligalig, walang hanggan ang kanyang pag-ibig at sa mapaniil ay hindi papalig. Ang Diyos ay Diyos ng pagkilos at kilusan, subversibo sa pasismong makapangyarihan, mapagpalaya mula sa imperyong malupit, may diwang palaban at sa katwiran ay kumakapit. Ang Diyos ay isang berbo, naging kapangyarihan dahil siya ay kumilos. Pinagmumula ng liwanag at katotohanan, may hinihingas na gagapi sa kadaliman, tulad ng tala, palagi siyang magniningning. Uunahin kita, inay, sa malubhamong karamdaman. Kakalungin sa pisik ko ang mahinang katawan. Magangat kitang babantayan sa luksa't lumbay ng kadiliman. At ipapanalangin kong makita mo ang kaligtasan. Uunahin kita, anak, upang ika'y makapag-aral. At sa bawat layunin mo, karamay sa pagpapagkat. Sa kandungan ng kapayapaan, sa landas ng pagkakapantay-pantay, ihahanda ko ang daigdig sa masagana mong buhay. Mas mahalaga ka sa akin ang iyong kinabukasan, ang mga mas pangunahin na mga pangangailangan, ang pangarap ng
iyo. Ang tindig ng ating sayaw ay hinga ng taong bayan. Sa tirano at pag-aalikusta ang bumulikwas ay isang kalooban. Hindi tayo alipin ng pagtitiis at pagiging timid sa gitna ng karahasan. Tayo ang bayan, tayo ang simbahan na ang paglaya ay isang kapangyarihan. Hindi ko bibitawan ang una kong naging linya sa kapanganakan ng UTS. Inunuwal siya sa isang konteksto. Hindi ko kayong inaanyayahan upang maging lugmok dahil ka-birthday ninyo ang judicial killing ni Sakal. O kaya naman, araw na taong pinagbawal ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Dahil sa sinapupunan mismo ng pakikibakang bayan, inuluwal ang Union Theological Seminary. Propetang maghahatid ng teolohiyang hindi sasamba sa imperialismo. Na kung sasabihin ng emperor, hanapin ninyo ang sanggol na Mesaya, ay ibibigay ninyo ang mapa ng kabundukan, kalayunan, kalungsuran, at kung saan nagniningas ang paglaban at pag-ibig ng mga aktivista, manggagawa at magsasaka at ng mga makabagong propeta. Ipapalaganap ng UTS ang teolohiya na hindi kakampi sa empero at hindi mangingiming sabihin sa empero ang imperialismo ibagsak. Dahil dapat nating mabatid na kapag sinisigaw ng mga magsasaka ng lupang Ramos, Negros, Hacienda, Luisita, Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin na ito ay pumapaslang sa bawat araw ng kanilang buhay. Alam natin na imperialismo, emperong ito ay kinakailangang ibagsak sapagkat inihatid nila ang mga dugong bumuhos sa lupa, ngunit mismo sa dugong dumanak sa lupa ay magiging pataba ito at tunla ng kaligtasan ng bayan. Alam natin na ang emperor at ang imperialista ay nandarambong sa mga pananim at sa iba pang mga batas ay ginagamit ito upang lalo pang magdambong. Narinig niyo na ba ang ibig sabihin ng weaponization of law? Batas na nagsasabi na ang lumaban ay isang terorismo. Walang kaligtasan sa ganitong sistema. At ang pagdadalisay sa pakikibaka upang bawiin ang dignidad ay may papahayag natin sa takdang araw ng mabuting balita ng kaligtasan. Kapag sinisigaw ninyo ito at umaalingaw-ngaw ang luha, sigaw at katarungan. Kapag sinasabi natin itong ibagsak, alam natin na buhay at kamatayan ang laban na ito. Kung paano sinisira ang kalikasan, paano kinakamtang ang mga lupa, nilalason ang karagatan, ginigera at binobomba ang maraming pamayanan sa iba't ibang bayan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi ng buong daigdig, kapares ng Palestino, Myanmar, Turkey, Sudan at iba pa. Kailangan makita natin ang Diyos na Emmanuel sa pagitan ng mga luha at ibig ng mga taong bayan. Hindi natin pinapakilala ang Diyos, isinasabuhay natin ang Diyos na isang kilusan. May pag-ibig na handang ialay ang sarili para sa iba. Handang baybayin ang maputik na daan tungo sa pilapil, estero, eskinita at mga pagawaan. Handang maging marumi ang talampakan, langhapin ang kahulugan ng kagutuman at amuyin ng pakikibaka. Ang kabanalan ay nasa halimuyak ng pagbawi ng pagkatao mula sa pagtanikala ng empero. Masangsang ang amoy ng imperialismo. Huwag kayong humanga sa Victoria's Secret. Sa bawat pulburang humahasik sa dinidigmang mamamayan, ang simoy ng hangin nito habang nakikipagharutan sa mga burgesya at mapagkunwaring reforma. Babala sa mga propeta ng bayan. Tutuksinin kayo ng mga ahente ng emperor. Aakitin na kayo. Gagawin na kayong mga tanyag at superhero at sasabihin ninyo, I am the Messiah. Inimuhin kayong sambahin ang makabagong ginto. Ang kabanalan ay nasa kagandahan ng mga paa at kamay ng paglilingkod, lalo na sa doong walang naisukli sa atin, kundi luha at panalangin.
Ang kabanalan ay nasa himig at tindayog ng padyak at marcha ng pagsulong tungo sa kaligtasan ng daigdig. Isang araw, ang pagwawakas ng pagsasamantala ng tao sa tao. Amen. We are very thankful to our speaker for this closing celebration of our annual Church Workers Convocation and the 118th founding anniversary of Union Theological Seminary Philippines. We are giving a certificate of appreciation to her. Certificate of appreciation to DSS. What does it stand for? Deaconess. Okay. Deaconess Norma P. Goliar, for her profound theological reflection and invaluable contribution as homilist to the closing worship of the 118th founding anniversary and Church Workers Convocation of Union Theological Seminary Philippines, given this 23rd day of January 2025 at the city of Dasmariñas, Cavite. Signed, yours truly, and the chairperson, Dr. Deborah Reyes Ano, the 118th Convocation Committee Chairperson. Congratulations and thank you. Inaanyayahan ng lahat sa piging ng komunidad bilang pakikiisa sa mga api at aba, ang ating pagsasama-sama at pagbabahaginan ng tinapay at alak ay mga pagpapahayag ng pag-alala sa paghihirap at kamatayan ni Kristo para sa mga mahihina, mga itinuring na mababa at isinantabi. Ang inyong pakikilahok at presensya ay panalangin at pagtatalaga para sa kaligtasan at para sa buhay na banal at makatarungan. Ang kapayapaan ay sumainyo. Ang kapayapaan
Sumayin niyo ang biyaya ng Diyos, ang pagmamahal niyang lubos. Kapayapaan ni Kristo Jesus, pag-asa na umaabot. Kumuha si Jesus ng tinapay, ng sila ay naghahapunan. Nagpasalamat, hinati-hati, at kanyang ibinahagi. Wika sa kanyang mga alagad, tanggapin niyo itong tinapay. Ang katawan na aking kaloob para sa inyong lahat. Nila'y matapos, kinuha ni Jesus ang kawan. Nagpasalamat at binigay sa kanyang mga alagad. O Diyos, ibuhos ang diwang banal sa tinapay at sa alak, at sa lahat ng naririto at sa aming
sa katawan ni Kristo. Ang alak na ating pinagpapasalamat ay ang ating pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Tanggapin natin ang tinapay at ang alak bilang simbolo ng katawan at dugo ni Kristo na katulad ng mga biktima ng imperyo ay nasira dahil sa pang-aapi at pang-aabuso. Pagsaluhan natin ang kagalakan ng komunyon bilang paglaban sa mapalirang imperyo at kapitalismo at bilang kapahayagan ng pagliligtas at pagpapabanal ng Diyos sa buong sanlibutan. Diyos na mahabagis, sumasalupa ka, damhin ang pagmamahal mo, maganap ang kapayapaan mo, at katarungan dito sa mundo. Kami mga api ay lalayanan, paghihirap at pagtamis ay magwawakas, at ngayon bigyan kami ng aming kakanin, sapat sa araw-araw, at turuan mo kaming mapatawad, gaya ng pagpapatawad mo. Iadyanin niyo kami sa injustisya, samahan kang sa pakikibaka. Diyos na mahabagis, sumasalupa ka, damhin ang pagmamahal mo, maganap ang kapayapaan mo, at katarungan dito sa mundo. Ang dulang ni Jesus ay nakahanda na. Halika kayo, makibahagi. Tayong lahat sa panalangin matapos ang komunyon. Diyos na manilikha, nagpapasalamat kami sa inyo para sa banal na misteryo nito kung